Kakapasok lang matindi to na mutla, di nakaligtas Trillanes na tameme sa matinding utos ng PNP, PBBM. Eto na naman, si Trill. Ayan, ha? Pag-usapan lang natin ng konti itong balitang ating nakita. No, bigyan lang natin ng reaksyon. Pero si Trillanes talagang napaka-pogi niyan. Kita nyo naman, bagay na bagay sa kanya yung suot niyang Amerikana. Kasi kayo lagi niyong inaapi si Trillanes, wala naman siyang ginagawang masama. I'm a power, yeah, a power. Ayan, syempre itong balitang ito ay nagmula kay News PH. At syempre ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni News PH para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Trillanes, Ayan. hinamon ng PNP na magbigay ka ng ebidensya sa mga sinasabi mong destabilization plot, na merong mga kapulisan na nagbubuo yan ngayon. Ewan ko nga bakit itong media at itong mga PNP, mga sundalo, naniniwala pa dito sa asong ito na tahol ng tahol itong si Trillanes. Ayan, pati PNP tuloy, medyo nagkaroon ng hamon sa'yo. Ikaw naman kasi, ayaw pa magpakabait, sir. Ayan, tulad yan, ang dami na namang bumabati ko sa iyo, sir. Katulad yan, nasama patuloy yan. Diyan, PNP, may bago na namang ganyan. Di ba dapat, sir, papakabait na, sir, para, di ba, para goods na. Goods tayo, sir. Di ba? Tapos, magdedemanda na naman si Sir Poging Trillanes ko, ba? Huwag niyong awayin yan, ha? Diba? Dapat magpakabait lang, sir. Dapat, tahimik na lang para di ba mas maganda pa nga yung tahimik na lang kumbaga wag mo nang pansinin yung mga nasa paligid mo. Syempre wala ka na rin naman sa Senado, di ba? Para matahimik na rin ang issue sa iyo kasi kapag ikaw hangga't nagsasalita ka, sir, talagang patuloy silang babanat sa iyo. Syempre malulungkot kami niyan. Ayan, Huwag na kasi kayong maniniwala diyan Ayun. Tuloy, hinamon nila si Trillanes ngayon. Give your evidence, Trillanes. Si Trillanes, itong bitter at insecure ni former President Duterte, Nako! hinamon ng PNP. Itong dating senador Trillanes. Nako, sama nun tinawag kang bitter tsaka insecure ba? Koko, hindi ako papayag nun. Diba, sir? Ayan tuloy. Ayan yung nasasabi kay Sir Trillanes. Diba? Napapag-isipan siya ng ganyan kasi nga napapag-initan niya yung mga Duterte. No? Hindi naman natin masisisi si Trillanes kasi talagang talagang gustong-gusto niya talagang mayari yung mga Duterte. Ibig ko sabihin mayari, gustong-gusto niya talagang makulong talaga Yun talaga ang ipinupush niya talaga. 'Di ba? Nakikita naman natin, sir, kahit itanggi mo naman, halata naman talagang gusto mo silang dalhin doon sa may pero malay natin, 'di ba? May ibang motibo. Malay natin. Kasi nga, may nakikita siyang hindi maganda. Kung gano'n naman may nakikita kang hindi maganda sa mga Duterte, sir, ikaw lang nakakita ng hindi maganda ron. Pero ba't kami? Wala naman kami nakikita ng hindi maganda. Sir, ako, nagbibigay lang ako ng komento, sir, Baka magalit ka sa akin. Basta ako, peace tayo, sir, Na maglabas ng ebidensya sa umano'y nilulutong destabilization plot. Nako! Wala namang destabilization plot. Masama yun. Ano lang yan? Guni-guni lang yan sa isip ni Trillanes ito Okay, papakita ko itong balita na ito. Magko-comment tayo, okay? Trillanes, pasok! Hinikayat ng Philippine National Police si dating Senador Antonio Trillanes na maglabas ng ebidensya sa sinasabing pagkakasangkot. Actually, tama ang mga taga-PNP. Trillanes, tahol ka ng tahol dyan. Maglabas ka ng ebidensya, Trillanes. Hindi ka na nga pinapaniwalaan ng taong bayan, tahol ka pa ng tahol. Di ba? Mahirap kasi ang gagawa ka ng kwento without evidence. Nagtataka nga ako, bakit may naniniwala pa ditong media? Hindi, sir, mas maganda talaga. Tama nga naman yung nagsasalita si sir. Si Sir Trillanes talaga, tama naman yun. Dapat maglabas ka ng ebidensya kung ano yung mga talagang inirereklamo mo.
Yung talagang nadidinig mo. Syempre, mahirap naman yung hearsay na lang yung nadidinig, di ba? Mas maganda kung ilabas mo talaga 100% para mas paniwalaan ka ng mga tao. Ayan sir, binibigyan kita ng tip ha. Baka naman mamaya madamay pa ako sa mga ganyan-ganyan. Basta ako, peace tayo. Ako'y tumutulong at nagbibigay lang ng advice dito. Ha? Kasi kayong mga mainstream media kayo, bakit naman kasi pinapansin nyo itong taong ito? Kaya ito, umaandar yung utak. Ay ako, pinansin ko kasi nakita ko yung balitang to eh. Di ba? Parang na-intriga kasi ako eh. Kaya binigyan natin ng reaksyon. Ngayon, nagaganahan rin si Trillanes sa ginagawa nyo, mga mainstream media. Tahol ng tahol dahil pinapansin ninyo eh. Ikaw Trillanes, tahol ka ng tahol dyan. Alam kong gusto mong bumalik sa eksena kasi siguro, hindi natin alam, baka may plano kang tumakbong senador ulit, ay siguro mananalo pa ba? Hindi ka na naman mananalo eh. Ang kapal nga ng mukha mo noon. Sir, hindi ako may sabi niya na nadidinig nyo naman yung reaction, yung video yun talagang nahuhusgahan ka ng ganun. Diba? Pero kung tatakbo ka ng Senado, sir, medyo kulang na eh. Ibig ko sabihin kulang na, medyo yung mga tao, marami nang nagagalit sa'yo. Ang dami nang nababadtrip dahil sa ginagawa mo. Siyempre, unang-una, yung mga ginawa mo noon, yung siyempre nasa Senado ka pa, yung talagang medyo hindi ka naman nila nakikitaan ng pagtulong sa mga Pilipino. Ibig sabihin pagtulong sa Pilipino, hindi mo pinag-uusapan sa Senado yung kapakanan ng mga Pilipino, ganto ganyan. Imbis na yun ang pag-usapan, yung kapakanan ng mga Pilipino, talagang mas galit na galit ka talaga sa mga Duterte. Na hindi ka naman masisisi talaga. Talagang syempre, karapatan mo din namang magalit. Ngayon hanggang ngayon wala na sa mga Duterte sa posisyon, si BP Sara na lang talagang pilit mo pa rin isinusulong kung ano yung dapat mong isulong. At ngayon mayroon pang mga ganyan-ganyan destabilization. Ewan ko ba dyan? Basta ako, binibigyan ko lang ng reaction ito. Di ba, sir? Huwag ka magagalit sa akin ulit, sir, ha? Basta ako, nagbibigay lang ako ng reaction dito. Ang gusto mong tumakbong Vice President? Alam mo, Trillanes, no? Ako, parang mahihirapan ka nun, sir, kapag tumakbo kang Vice President. Diba? Lalong-lalo na, maraming talagang naiinis nga. Mas maganda siguro, sir, bigyan kita ng tip. Mas maganda siguro, ipakita mo na lang sa Pilipino, sa mga Pilipino, na karapat dapat ka talaga uling bumalik sa iyong posisyon bilang senador. Diba? Kung ikaw ay mauupo sa senador, kapag ikaw ay sinuwerte, mas maganda ipakita mo sa kanila ang tunay na paglilingkod sa bayan. Kasi kung tutuusin, sir, wala pong maitutulong yung ginagawa nyo. Yung pabagsakin ng mga Duterte, ipakulong sila, ganto, kung may mga ICC chismis na ganyan na ikaw nag-aano, wala ding mangyayari, sir. Kasi ang importante ngayon sa taong bayan, yung mga namumuno na makakatulong sa taong bayan. Kaya nauupo kayo sa mga posisyon dahil umaasa sila na meron kayong maitutulong sa kanila. Yun, sir. Kapag pinakita mo sa kanila na talagang mas mahalaga sa iyo ang mga Pilipino kaysa sa mga personal mong problema o personal mong mga kalaban, pag pinakita mo sa mga Pilipinong importante kayo sa akin at binibigyan mo ng solusyon lahat ng problema ng bansa natin, mas pinipilit mong ipaglaban sa Senado, mas maraming bibilib sa iyo. Baka nga pag tumakbo ka ng Vice President, baka pag tumakbo ka ng Presidente, manalo ka pa. Di ba, sir? Tama, binibigyan kita ng advice, sir. I'm your advisor na ngayon, sir. Sa iyong bibig, kung ano-anong storyang inilabas mo, alam kong pananakot nyo lang yan, kay Duterte. Ngayon naman, gagawa ka na naman ng kwento na merong destabilization plot at siguro, alam ko, ang pagbibintangan mo dito, walang iba kundi si former President Duterte. Gusto mo talagang pag-awayin ang mga Duterte at mga Marcos. Alam ko ng mga galawan mo, Trillanes. Obvious ka na. Kaya, ang masasabi ko sa inyo, Mr. President Bongbong Marcos, huwag nyo nang pansinin ito. Traidor itong tao to eh. Naku, sakit nun. Sinabi akong traidor. Naku sir. Ganyan kasi. Talaga kasing nangyayari, no? Lumalala na nga yung problema ng mga Marcos at Duterte, tapos dumadagdag pa yung ganitong problema. Diba, sir? Lalo ka ngayon napuputukan, pag tatakbo ka, paano ka mananalo niyan?
Kailangan nga kapag wala ka sa posisyon tapos nangangarap ka uling tumakbo, gusto mo uling bumalik sa iyong posisyon, dapat ipakita mo sa Pilipino na worth ang magiging boto nila sa iyo. Dapat may makita sila sa iyong potensyal, yung potensyal na alam nilang makakatulong ka sa bansa. Hindi yung puro na lang ganyan. Siyempre, nakakasawa naman kasi kahit naman anong gawin mo sa mga Duterte, ganito hindi pa rin nawawala ang mga sumusuporta sa kanila eh. Habang ibinababa sila, habang hinihila sila, madami pa rin sumusuporta, nandudoon pa rin yung mga nakasuporta sa kanila. Sir, di ba parang napakahirap lang ng ginagawa mo? Imbis na gumanda yung pangalan mo at masira ang mga Duterte, hindi. Gumaganda lalo ang pangalan ng mga Duterte at ikaw ang nasisira. So paano ko ngayon tatakbo sa susunod? Di ba? Look at what happened kung ano yung ginawa niya kay Pulong Duterte dati. Di ba? Ang dami niyang mga akusasyon pero walang napatunayan. Ang dami niyang akusasyon kay former President Duterte pero walang pinatunayan. Albog lahat ang kanyang mga sinasabi. Ngayon, mainstream media, pinapansin niyo itong taong ito? Are you sure? Are you sure na pinapansin niyo ito? Wala nang naniniwala dito. Hindi pong mga ganyan lang yung pinapansin ng mainstream pero hindi nila pinapansin talaga yung malalalim na balita eh. Ngayon, nagpalabas na naman siya ng storya dito sa Distablat. Trillanes, ebidensya muna. Naging senador ka na. Ha? Naging senador ka na. Maglabas ka muna ng ebidensya bago ka magputak ng putak. Kasi kami, hindi na kami maniniwala sa inyo. At noon pa man, hindi ka na pinaniniwalaan. Di ba? Ng ilang PNP officials sa planong destabilisasyon laban sa administrasyon. Sinabi ni PNP Public Information Chief Police Colonel Jean Fajardo na kung talagang may hawak na katibayan si Trillanes ay pwede niya itong idulog mismo kay PNP Chief Police General Romel Marbile. Ito lang nila i-down ang mga Duterte, halatang halata. Ayan. Halatadong talaga yung panggulo lang, di ba? Ami Cabrera. Panggulo lang yan si Trillanes. So, parang may lumalabas na gano'n, may nagkakalat ng destabilisasyon. Siyempre, maiipit nga naman dyan yung mga Duterte. Sino ba ngayon ang kabangayan ng mga Marcos kundi ang Duterte? Di ba? Kahit wala namang plano yung mga Duterte. O tapos naiipit ka na naman dito, sir. O di ba si ex-senator Trillanes, di ba? Ex-senator natin yan. Ang maglingkod sa bayan ay tunay. Di ba? Napapag-isipan ka ngayon na ikaw ang ganyan, di ba? Sinasabi mo parang yung mga Duterte tuloy ang maaano rito. Eh di dagdag puntos na naman yan. Hindi yan puntos na pogi points, pangit points na naman ang mangyayari niyan. Obvious. Fajardo, makabubuting maipabati dito sa pinuno ng PNP upang agad na maaksyonan sakaling totoo ang mga impormasyon ng dating senador. Alam nyo no, PNP, ito yung gagawin nyo. Ha? Ipatawag nyo yan si Trillanes. Kayong mga senador ngayon, pwede nyo paimbestigahan itong si Trillanes. Kayong mga senador ngayon ni Presidente Bongbong Marcos, di ba? Sa administrasyon na ito. Mga senador kayo, kung kayo po ay nagpoprotekta sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kung ayaw nyong ma-destabilize yung administrasyon ngayon, ipatawag nyo itong si Trillanes, imbestigahan nyo itong taong ito. Tama yun. Dapat malaman niya ng Senado. Dapat imbestigahan din siya. Kasi nga, di ba, yung destabilisasyon na yan is hindi rin biro-biro yan. Kung meron talagang kumakalat na ganyan, at naibabalita nga, ganyan, kay Trillanes, gano'n na ibabalita na siya ang parang ganito, na nagkakalat, ewan ko ba? Di ba, sir, sa akin, ako nagtatanong lang, baka magalit ka. Di ba? Dapat talaga is humarap si Trillanes at imbestigahan sa Senado. Kapag pinatawag siya, imbestigahan siya. Kasi di ba, matinding problema yan. Di ba, Pangulo pa rin ang maaapektuhan dyan. Kailangan pag-usapan o imbestigahan talaga kung paano nalaman yung ganun, kung paano ganun yun. May mga ebidensya. May ebidensya ba na mangyayari yung ganung bagay? No? Kasi ang destabilisasyon, hindi biro-biro yan. Di ba? Parang pagbabagsak ng gobyerno yan. Parang ganun yan eh. Di ba? Ngayon, kung may nasasagap talaga siyang chismis na ganun, ilabas ang ebidensya para malaman. Di ba? At maagapan kung meron man. Ngayon, kung talagang mapapatunayan niyang malakas ang ebidensya niya, go. Pero mahirap kasi kapag gawa-gawa lang. Para takutin lang ang mga Duterte na ganito, na
Ibig ko sabihin, mayroong ganto para sa kanila na naman sa kanila na naman babagsak ang sisi. 'Di ba? Lalo pang mag-aaway ang Marcos at mga Duterte. 'Di ba? Kung gawa-gawang usap lang 'yan, mahirap yung ganun. Lalo pa tayong gugulo, yung gobyerno natin gugulo. Kasi alam naman natin na ang destabilization yan ay delikado ng inyong administrasyon. Oh. Para malinaw, para malaman natin ang totoo, kung itong taong ito ay nagsasabi ng totoo o hindi, ipatawag nyo si Trillanes. Para tingnan natin, Trillanes, yung mga ebidensya ninyo kung tama ba yan. Kasi ako ako, personal na opinion ko ito, naniniwala ako na gumagawa ito ng kwento, tinitake advantage ni Trillanes, na mag-away itong si Duterte at si PBBM. Kasi wala namang ibang pagbibintangan dyan sa destabilization plot na yan, si Duterte. At alam nyo, si Duterte, hindi ganyan ang ugali niyan. Hindi ganyan ka-obsess ang aming former President Duterte, nagagawa talaga ng destabilization plot para ilaglag si Marcos. Hindi ganyan, Trillanes. Kung ang utak mo ganyan kababaw, sorry, pero si Duterte hindi ganyan. Ang panawagan ni Duterte dyan sa Maisog Rally ay gusto lang malaman gusto lang si Duterte mapaihatid niya ang kanyang impormasyon dito sa taong bayan na hindi tayo papayag dyan sa term extension. Yun lang naman eh. At saka wala namang hakbang si FPRRD na ginagawang ganyan na destabilisasyon. Wala siyang ipinapakalat na ganyan. Tama nga naman si Sir na hindi naman ganun kababaw si FPRRD para mag-isip ng ganyan. Para para pumalit si VP Sara, pababain ng Pangulo sa Presidente, paalisin, para si VP Sara ang papalit. Bakit kailangan pang gawin ni FPRRD yun? Kahit hindi niya gawin yun, kahit sa susunod na eleksyon, mananalo naman si VP Sara. Sasabihin na naman ng iba, hindi mananalo yan. Hindi natin alam. 'Di ba? Kaya nga sinasabi ko, meron pa ba natatakbo sa susunod na presidente? No? At susunod na presidente, meron pa bang tatakbo na mas matinu-tinu pa kay VP Sara? Kaya kung meron tatakbo na matinu-tinu pa kay VP Sara, di go! 'Di ba? Pero kung alam natin na walang tatakbo na matinu-tinu pa sa kanya, di wow. Ganun lang 'yon. 'Di ba? Kahit sabihin natin na hindi na sila magganyan destabilisasyon, is malaki pa rin ang pag-asa ni VP Sarang manalo. 'Di ba? Puwera na lang kung dadayain o mamanipulahin, may ganyan-ganyang factor. Pero napakalayo pa naman ng eleksyon bago natin malaman yung ganon. Pero nakikita naman natin sa survey kung ganong kataas. 'Di ba si VP Sara sa presidential? 'Di ba kung sakaling tatakbo siya? O kung sakali pa lang naman, hindi pa naman nagsasalita si VP Sara, kung tatakbo siya, hindi pa natin alam. 'Di ba? Pwedeng oo, pwedeng hindi. O pag sinabi ni VP Sara hindi siya tatakbo, tayo matutuwa. Malamang ko lubayan na yung mga Duterte. Ganun lang yan eh. Kaya hindi na kailangan ni FPRRD niya mga destabilisasyon na yan. Hindi niya na kailangan yan. Dahil alam ko naman sa mga Duterte, hindi naman takam sa kapangyarihan yan. Dahil kung takam sa kapangyarihan ng mga Duterte, di dapat pinatakbo niya ng presidente si VP Sara noong 2022 at hindi na nag-vice president kay PBBM. Di ba? Ang naman ang kay Duterte. At itong mga ginagawa ng Kongreso ngayon na medyo sablay. Okay? Ano ba ang ibig kong sabihin? Look at what Duterte has said nang hiningan niya ng resibo itong mga kongresista. Sabi niya, open the book. Saan nyo ginasta ang mga pera ng taong bayan? Kasi ang taong bayan has the right to know kung saan itong mga pera ito na ilagay, na igasta. Tapos nagalit ang Kongreso. Yun lang. Yun ang purpose ni Duterte. Bakit mayroong Maisog Rally? Sa mga sinasabi dyan, BBM resign. Panawagan yan ng taong bayan eh. Hindi yan kay Duterte. Taong bayan yan, panawagan. Ayaw na nila ng... Tsaka wala namang inuutos si FPRRD na BBM resign. Wala naman. Mas marami pa nga nag-uutos na VP Sara resign. Hindi ba? Marcos administration. Hindi naman natin mapipigilan yung taong bayan kung magsigaw ng ganyan. Pero kami, na vloggers, ako, si Duterte na dating Pangulo, ang opinion namin, ituloy
6 years si PBBM. Kasi baka akalain nyo, hungry for power si Duterte. Hindi naman siya ganyan. Oo, itutuloy. Wala Hayaan namang niyang ganun. Sige, pabayaan natin na ipakita pa ni PBBM kung ano ang best niyang maipapakita. Basta pagdating ng election sa 2028, dapat maging fair. 'Di ba? Kumbaga, dapat taong bayan ang may karapatang bumoto dyan. Yung may karapatang mamili. Ngayon yung sinasabi dyan, yung mga PIPI na yan, yung mga ganyang mga tsa-tsa, yung may mga prime minister. Huwag nang ganun. Dapat hindi na natin sinasamahan ng ganun. Dapat bigyan natin ng karapatan ng taong bayan na bumoto kung sino yung gusto nilang iupo. Kasi ang sarap pong manalo, ang sarap manalo bilang politiko, ang sarap maupo sa posisyon na yon kung tao mismo ang nag-upo sa'yo. Hindi yung mga kapwa mo opisyal, hindi yung mga kapwa mo senador o o congressman. Mas masarap yung taong bayan talaga. 'Di ba? Kasi ang ibig sabihin nun, malaki ang tiwala sa'yo ng taong bayan. Mas makakatulog ka ng mahimbing doon. 'Di ba? Tapos yung 6 years niya. Respetuhin natin si PBBM. Kasi binoto yan ng majority. Ako, isa ako sa bumoto niyan. Kahit ayoko na, nabudol na ako sa tingin ko, wala tayong magagawa dyan. Irespeto natin ang boto ng masang Pilipino. Diba? Ang sa akin lang dito, itong si Trillanes, nag-create na naman ng fire para pagbibintangan na naman si Duterte dito sa distab na ito. Huwag kayong magpadala, Mr. President, dito kay Trillanes. Yun lang ang masasabi ko dyan. Okay? Kasi, nakakuha kasi ng idea itong si Trillanes eh. Nag-away itong si Duterte at si PBBM dahil dito sa isa na dito, itong ICC. Diba? Basta dagdag sabi ni Duterte, sige, ilabas nyo yung ICC na yan. Wala akong paki dyan sa warrant of arrest na yan. Si PBBM naman, hesitant. Pinanindigan niya na walang ICC, ganun. Hindi si Trillanes, sa tingin niya, hindi naging successful ang kanyang ICC, yung ICC niya. Kasi ang sabi ni PBBM, ayaw niya ng ICC. Gumagana. Saka hindi pa pwedeng manghuli yung ICC dito nang wala man lang inuutos yung presidente na pumasok sila dito. Diba? Pwede silang rito, pwede silang itapon palabas dito eh. Kung ano nga, kung may mangyari sa kanila dito, hindi natin pananagutan yun eh. Kasi nga, di ba, bawal sila dito. Bawal sila manghuli o mga rito. Kumbaga, trespassing ang gagawin nila nun. Na ang justice system natin. Walang jurisdiction ang ICC natin. Trillanes. Ano ka ngayon? Ngayon na naman, destabilization na naman ang gimmick mo ngayon. Ngayon, hinihingan ka na ng PNP. Shut up ka na lang. Ayun, natating natong haya ng video na nagbula kay News PH at syempre credits dun sa nagsasalita kay Sir, no? Ayan Sir Trillanes, kung naman kasi, kaya ka napapag-initan tuloy, kaya ang dami nagagalit sa'yo. Ayaw pa kasi magpaka-good boy. Mas masarap yung sinasabi ko nga, tahimik na lang, relax ka lang dyan, sagot ka namin. Peace kami niyan ni Sir. Ang ganda talaga, ang pogi talaga ni Sir. Ayon, kayo mga katunay na masasabi nyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.